Yan. Speaking of Digong, doon na talaga siya manirahan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, dapat kay Digong mag-apply na lang tong citizenship doon sa Netherlands. Bakit? Wala na, hindi na makauwi yan. Ito. Pakinggan ninyo tong sunod, mga kababayan. Bakit ko sinabing doon na siya manirahan? Ito. Pakinggan ninyo. Jed, anong nilalaman itong mga bagong ebidensyang isinumite ng prosecution sa ICC? Magandang tanghali, Nel. Kabilang dito sa mga bagong ebidensya na isinumite ng prosecution ay yung pagpatay umano ng Davao Death Squad sa... May nag-comment. At least nabura lahat ng adik at lulong sa droga. Ano? Nabura? Sure ka? Nabura lahat ng adik? Putang ina. Nabura yung kakumpetensya lang nila sa negosyo, sa droga. Pero pag hindi nila kakumpetensya, tumba. Pag kakumpetensya nila, pinapahirapan. Pero pag kaalyado nila, buhay na buhay. Tigilan mo nga ako sa kaka-comment mong at least nabura. Ito sabi ni Alexandra. At least nabura lahat ng adik at lulong sa droga. Pag sure na naginip ka ba? Ang sabi ni Digong, 3 to 6 months pag ako nanalo, ubusin ko ang droga. Naubos ba ang droga? Hindi. May patunay ako na hindi kayang tapusin at ubusin ni Digong ang droga. Pakita ko sa'yo. Nang maliwanagan ka. Gusto mong malaman na totoo na hindi ni Digong naubos ang adik at droga? Kasi ang pinapatay niya lang ay kakumpetensya sa negosyo ng iba, na kaibigan niya. Eto, pakinggan mo to. Ito nang maano ka, magising ka. Ito, sabi ko sa yung naubos droga, loso mo. Paano naubos? Mga nagtatanong ho kasi hanggang kailan daw ho ba yung kailangan? Sino yung nagtatanong? Mga tao po. Sino nga kayo? Kami sa media, mga tao. Yung Bibaunin mo ito. Ano ito? Explain ho natin sa ating mga This viewers. is the drug industry of the Philippines. Hindi ko ito kaya. Puro pangalan yan. Police. Ano sabi, mga generals. Mayors. Governor. May mga congressman dalaw isa dito, pati Chairman. barangay captains. Ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak ko lang kasi mabigat. Kita mo? Nung Pasko, sabi Meron nyo. ka, bigat yan. Nung Pasko, binasa nyo ho raw yan? Hindi pinakita. Hindi. I will not allow anybody. Binigyan ko kopya. Tanungin mo bukas, si Speaker, pati si Senate President. At alam mo, gusto mo malaman ang sinabi ko sa kanila? Ano ho? Speaker, Senate President, Pasko, bigyan niya ako ng karta blanca, patayin ko lahat, hindi ko kaya. Naubusan ako ng bala, pati panahon baka mauna pa. Ilan ho ba nasa? Diba? Kita nyo? Sabi mo, naubos ang adik, naubos ang nalulong sa droga. Si Digong na mismo nagsabi, kahit itanong mo at sabigyan ako ng karta blanca ni Speaker at ni Senate President, hindi ko kayang ubusin yan. Maubusan pa ako ng bala at mauna pa ako dyan. Kaya nabudol kayo. Sinong matutuwa niyan? Kaya nabudol kayo. Biruin nyo, 3 to 6 months kapag ako nanalo. Papatayin ko kayo, ubusin ko kayo. Tapos, biglang sabihin, Speaker, nakita, hindi. I will not Ito. allow the barangay captains. Ito. pakinggan mo. Ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak ko lang kasi mabigat. Kita mo? Nung Pasko, sabi... Pero, Diba? Sabihin mo, naubos? Wag ako, kumpleto ako dito. Bago ako mag-live dito, mayroon akong ipakitang katunayan at ebidensya. Hanggang pindot ka lang, Alexandra. Kasi DDS ka nga. Ang mga DDS kasi, kapag mag-video ka at sabihin mo, sa wakas, nakauwi na si Digong. Alam nyo, i-comment ng DDS, praise the Lord, nakauwi na si tatay. Lord, thank you so much. Binigyan mo talaga ang aming dasal na makauwi si tatay.
Si Digong nakulong, nakapagtawag kay ng Diyos at praise the Lord. Pero nung si Digong buhay, anong sabi niya? Your God is a stupid God. Yeah? Buisit. Oh. Tapos sabihin ninyo ngayon, Lord, protektahan mo si Digong. Busy si Lord. Yeah? Naglaro ng ML. Tuloy natin, mga kababayan. Meron na namang panibagong ebidensya. Tambak-tambak na ebidensya ang pinatong na naman ng prosecution at ipinasa sa ICC laban kay Digong. Hindi na makauwi. Si Digong. Tapos may nag-comment, may addict daw sa Senado. Sabi ni Alexandra, ewan ko sa'yo. Ikaw lang naman nag-comment ng ganyan. Eto, pakinggan nyo, mga kababayan. Jed, anong nilalaman itong mga bagong ebidensyang isinumite ng prosecution sa ICC? Di na talaga makauwi to talaga. Magandang tanghali, Nel, kabilang Magandang tanghali. Na. Doon na talaga tumanirahan. Di na talaga tumakauwi. Ano pa? dito sa mga bagong ebidensya na bago isinumite na ng naman. prosecution. Bagong ebidensya. Ang dami daw. Tambak-tambak. Naku, doon na talaga mamamatay. Isang bulate na lang makapirma dito. Mamamatay na to. Ay yung pagpatay umano ng Davao Death Squad. Nako, pinatay na naman niya ang Davao Death Squad na naman. Ay nako, happy 4th monthsary na talaga, Digong. Praise the Lord, hallelujah. Sana magtagal ka dyan. Wala, hindi na makauwi to. Sasabihin na naman to ng mga DDS. Bakit sabi ni Hanilit na wala daw makapugong maskin adik, walang makapigil kahit sinong bangag, makakauwi na daw as soon as possible. Parang wala namang umuwi. Tapos sabi pa nila, birthday daw ni Digong, March 28, makakauwi daw. July 5 na ata bukas. Parang wala rin nakauwi. March, April, May, June, July. 4 months na, Di po, gagid ba? Lintian, gid ilang araw na lang, 11 na naman. 5 months na yung lolo nyo doon napotang ina, makauwi, para lose. Sabi ko nga, pag ito makauwi, magilit ako ng leeg. Putang ina, paano ko magilit? Hindi man nakauwi. Ito pa. Sa termino ni dating Trigo Duterte, Davao City. Sa isang dokumento na may petsang July 1, ibinahagi ni ICC Deputy Prosecutor Mami Magyayanyang ang kabuuang 1,062 na bagong ebidensya. sa naunang 10 batch, mahigit 1,400 na ang ebidensyang naisumite. 1,400 na ebidensya, putang ina. Kung ako abogado dito or piskal, or ako yung judge doon sa hukom, hindi ko na to basahin isa-isa. Reclusion perpetua, life sentences. Ikaw, pasahan ka. Unang pasa mo, 1,000 ka pages. Pangalawang pasa, 1,000 ulit. Hanggang sa ngayon, 8,500 pages. Sino bang judge dito or sino bang hukom magbasa isa-isa? Kung ako yung hukom, tinadtad ng ebidensya yung taong nasasakdal, hindi ko na kailangan magbasa. Pagurin ko pa. Nag-abogado ako for almost 10 years kung pinag-aralan, nagbasa ako ng libro. Tapos, bagsakan mo pa ako ng 8,500 ka ebidensya. Tapos dinagdagan pa ngayon 1,000 na naman. Putang ina, kulong ka dyan habang buhay. Total, mamamatay ka lang din naman. Matanda ka naman na. Pauwiin ka ng Pilipinas, maghasik ka lang ng lagim. Diyan ka na. Mag-apply ka lang citizenship. Sa totoo lang mga kababayan, ito si Digong, maskin kaluluwa niya, hindi na makauwi Pilipinas kung sakaling mamatay siya doon. Paano magbayad ng ticket yung kaluluwa niya? Sige nga, paano apply ng visa yung kaluluwa niya kung namatay na? Yung mga nagtrabaho din sa Philippine Embassy din, na mga kaluluwa din ang tatanggap kay Digong. Maskin kaluluwa ni Digong, kahit mamatay sa doon, hindi na makauwi Pilipinas yan. Mahal ang pamasahe ng eroplano. Siyempre, kung ako kaluluwa, siyempre choosy ako. Bakit? Private plane ang pinadala nyo sa akin dito, Boeing 377. Tapos, uuwi ako doon, Cebu Pacific. AirAsia, nangangagat pa ng puwet yung upuan. Tapos, mabungol ka pa sa turbulence. Kung ako kay Digong, siyempre, kaluluwa ka na nga lang, choosy ka na rin. Hindi na makauwi to kaluluwa dito. Siyempre, kung ang kaluluwa ni Digong, kung mamatay man siya doon sa katandaan niya, ang gagawin niya yan doon, hindi uuwi yan kung sasakay lang ng AirAsia, sasakay lang Cebu Pacific. Siyempre, private plane uli.
Diyos mio, Marimar. Ito, 1,000 pages. Nakuha na. Digong, mag-apply ka ng citizenship. Alam nyo, sa totoo lang, hindi na lang kasi aminin ni Kaufman or Nicholas Kaufman na legal ni Ed ni Digong na, Mr. President, gawin natin dito, mag-apply ka na lang citizenship. Bakit? Mahirapan naman tayo pauwi sa'yo doon sa Pilipinas kaya ayaw ka na tanggapin ng mga tao doon kay kriminal ka daw. Mag-apply ka na lang citizenship. Ako sa inyo, gawin nyo lang. Apply na lang kay asylum dyan. Parang si Harry Roque ba? Ang hakbang na ito ay bahagi ng rules and procedure ng International Criminal Court. Layo nitong masiguro na nabibigyan ng sapat na pagkakataon ang depensa na suriin ang lahat ng materyales bago ang nakatakdang confirmation of charges hearing sa September 23 ngayong taon. Kasama rin sa ika-11 batch ng mga ebidensya ang mga pagpatay na naitala sa pagsasagawa ng barangay clearance operations noong nakaupo bilang presidente si Pangulong Rodrigo Duterte. Nako. Kasama rin sa ebidensya ang background information sa kaso. Samantala, nanindigan si Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Ayan na naman, nanindigan na naman. Ano naman paninindigan mo? Aminin mo na kasi, alam nyo sa totoo lang, kung sino man yung nagastos kay Digong dyan, itigil nyo na yan. Yung ginastos nyo dyan kay Nicholas Kaufman, 150 million a month. 150, 300, 600 million na yan ngayong July. 600 million na. Kung pinamana nyo yan doon sa mga apo ni Digong, may future pa. Yung mga apo niya, 600 million na 150. March, April, May, June, July. 600 million na Magwa 1 billion na. Laki ng napera ni Kaufman, ginatasan kaya. Akala ko ba matalino si Digong? Piskal ako, mayor ako, bright ito, kitoy-kitoyin ko kayo. Saan yung talino niya kung nagpapauto siya dito sa bugado niya? Itigil nyo na yan. Pinipirahan na lang kayo. Sa total, meron nating kasabihan mga kababayan. Ang pirang nanggaling sa mabilis na paraan, mabilis mawala. Hindi nanindigan daw. Ano bang paninindigan? Pangulong Duterte na walang kinalaman ang kanyang kliyente sa mga pagsira umano ng mga ebidensya sa kanyang kaso. Anong walang kinalaman? Tanga ka ba, Kaufman? 120 million Pilipino nanonood dito sa live sa Quadcom na inamin ni Digong, ako, pumatay, either legal o legal, akin yan. Tapos sabihin mo, walang kinalaman, putang ina. Kapakita sa akin, ikikis ko yung noo mo, ang kintab. Anong walang kinalaman? Diyos ko. Anong walang kinalaman? Tulog ka ba? Kaya nga ang hirap kumuha ng abogado na walang alam sa pangyayari. Kaya hindi ka talaga mananalo dito, Tatay Digong. Ako na nagsabi sa iyo with all due respect. Hindi ka mapapanalo dito. Tigil nyo, palitan nyo yung abogado nyo. Ipalitan nyo yung abogado ninyo. Wala ka daw kinalaman. Kung ipakita ako sa iyo to. Ipakita ko to, inamin ni Digong na siya lahat. Digong. Umamin. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Sandamakmak ang mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Quadcom. Sabi niyang may mga pinatay siya at meron daw talagang reward system sa drug war. Nagbabalik si Marian Enriquez. Ayan na. Sa bibig mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang galing, may mga pinatay siya noong mayor pa lang siya ng Davao City. Tapos sabihin ni Kaufman, anong sabi ni Kaufman? Balik natin. Anong sabi niya? Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Duterte na walang kinalaman ang kanyang kliyente sa mga pagsira umano ng mga ebidensya sa kanyang kaso. Walang kinalaman? Tanga! Inutil! Uto-uto! Hampas lupa! Pangit! DDS. Literal na DDS. Anong walang kinalaman? Baka ikaw yung walang alam. Wala ka talagang alam. Ito yung totoo. Marami.
Mga 6 o 7. In one drug den doon sa Davao City. 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Ang problema, may tinamaan na 2 Nagluto. yung nagluluto. Di ba? Na-memorize ko na nga eh. Na-memorize ko na yung sinasabi ni Digong. Tapos sabihin mo wala kinalaman. Utang ina, huwag ka lumapit sa akin. Halikan ko yung noo mo. Utang ina talaga. Walang kinalaman? Hala, inamin. Yeah. Inamin. Yes. Correct. Very correct. Utang ina. Tapos sasabihin mo lang kinalaman. The former president did not destroy any evidence. No one on his behalf destroyed evidence. I'm not going to get into the argument as to who destroyed evidence, but destroying evidence is a criminal offense. My client did not commit criminal offenses. He's here facing charges that he did commit criminal offenses. Sabi niya, my client did not commit any offense or crimen. Pero ang sabi niya doon sa interim release, Mr. Duterte did not commit any crimes anymore. Tapos sasabihin niya ngayon dito, my client did not commit any crimes or offenses. Pero yung paalam niya doon sa interim release, ngayon lang nakaraang buwan, para pansamantalang laya si Digong, ay Mr. Duterte did not commit any crime anymore. Hala, ano to, Kopman? Sabi mo doon, ilipat ninyo ng lugar si Digong at hindi na siya gagawa ng any crimes or commit any crimes. Tapos sasabihin mo ngayon, my client, ano daw? My client did not commit criminal offenses. Did not commit criminal offenses? Ano? Tapos yung interim release na pinasa mo sa ICC, sabi mo hindi na kukumit ng anumang kasalanan ulit? So may pag-amin? Diba? Inamin ninyo na hindi na siya gagawa ng anumang krimen ulit. Will not continue commit any crime. Yun yan, Mamarites Mosni, yan yung sabi. Tapos ngayon sasabihin mo, my client did not commit criminal offenses? Ano ba talaga? Ito si Kopman, kinikitoy-kitoy na lang si Digong nito at pinaasa itong mga supporter. Facing charges that he did commit criminal offenses, that he was responsible for an illegal drugs war. Samantala, tuluyan ng ibinasura ng International Criminal Court ang petisyon ng kampo ni FPRRD na idiskwalipika ang 2 ICC judges sa pagdinig ng kasong crimes against humanity laban sa kanya. Nel, sa kabila nitong mga updates sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa Diba? Tignan ninyo. Tinambakan na naman si Digong ng 1,000 ebidensya. Ma'am Agnes, Ma'am BMB, Sushi. Mega love shout out. Filipino are not dumb, Attorney Kaufman, sabi ni Sir Fidel Quilon. Kaya nga sir, gagawin pa niya na yung tanga. Araw-araw tayo nagla-live dito, araw-araw natin sumubaybayan yung mga sinasabi niya. Tapos sasabihin niya naman ngayon, si Digong wala daw, did not commit any criminal offenses. Tapos nung nakaraan yung paalam nila na ilipat nila si Digong ng bansa, hindi na daw si Digong gagawa pa ng, or mag-continue na gagawa ng krimen. Do not continue commit any crimes. Aba, mas matanda si Digong sa Kopman pero mas ulyanin ka kaysa sa kanya. Aba. So ito, mga kababayan, continue natin. Ano nga ba? Ito, mga kababayan, yung sunod. Ito na. Buko dun sa tinambakan ng bagong ebidensya, binasura pa ang petisyon.